evening. Ang first question ko is for Direk Carlo. Direk, pwede niyo ba kaming bigyan ng konting background on how, paano po nagsimulan yung negotiations ng ABS-CBN with you to bring Dugong Buhay to the small screen? And ano po ang pakiramdam na ngayon ito na siya, isa na siyang teleserye? Tsaka gaano po kayo ka-involved dun sa project? Meron po ba kayong inputs in terms of casting, story treatment, and all that? Alam mo, one day pumunta sa akin sila Ellen, no? At sinabi yung interest nila ron sa Dugong Buhay. Gustong-gusto raw nila. Sa damdamin ng isang katulad ko na sinulat na yan, pinakinabangan ko na sa comics, pinakinabangan ko na sa pelikula, at maririnig kung meron pa rin silang interest, malaking kasiyahan sa loob ko yun. Kaya pinag-usapan namin, although nung time na yun, kausap ko naman si Senator Bong Revilla, gusto nilang gawin ni Jolo. Yan, Dugong Buhay, sila mag-ama. Eh sabi ko nga, nauna itong ABS-CBN, natutuwa naman ako sa reaksyon ni Senator na kung gagawin sa pelikula yan direct, kami mag-ama. Ngayon sa TV, ABS-CBN yan, mahirap tanggihan yan. Yung second part ng question ko, Direk, yung meron po ba kayong involvement in terms of the casting, story treatment? Siguro, sa recollection ko, mga 3 times kaming nagharap ng grupo para pag-usapan ang magiging takbo ng istorya, ng mga pangyayari sa Dugong Buhay, yung mga pagdagdag ng karakter. Dahil nga, teleseries, ibang-iba sa pelikula yan, mas malaki ang magnitude ng TV kaysa sa pelikula dahil ilang buwan ding susubaybayan yan sa araw-araw. Hindi katulad sa pelikula, in one sitting, tapos yung isang istorya. At natutuwa ako sa malasakit na binigay nila. At nakikita ko na naging faithful sila sa mga characters, no? Takbo ng istorya, yung gist ng istorya, nandyan lahat intact. At nadagdagan pa para pagandahin. Yun ang pinasasalamatan ko sa grupo. At nung malaman ko nga si Direk Toto at si Mikey ang hahawak ng project, ano pa pwedeng hilingin isang Carlo Caparas sa mga talento na nakikita ko ngayon. At noon, kung ano ang sinabi nila, tinupad naman nila lahat. Hoping for the best. At alam ko magiging matagumpay ang Dugong Buhay. Thank you po. Matanong ko naman si Direk Toto. Direk Toto, meron po ba kayong mga dinagdag na elements in bringing Dugong Buhay to the small screen? Ang Dugong Buhay kasi sa television, panonoodin araw-araw. So kailangan meron tayong mga cliffhangers, mga suspense na para susundan nila sa susunod na araw. Ito po yung kinukwento sa akin ni Direk Carlo. Pag gumawa ka ng teleserye, kay Direk Carlo Caparas po ito galing sa ating master creator. Para ka nagsusulat ng comics, itutuloy. Dapat ukil-kilin mo yung kanilang pag-iisip at pilitin mo, idalin mo sa kanila na gusto ko itong basahin ulit sa susunod. So yun ang mga dinagdag namin ng mga creative writers. Siyempre kasama rin po yung mga executives namin na magiging binabantayan yung pagsusulat ng nobela. Thank you. Last question ko naman for Arjo and EJ. Napakabata nyo pa, hindi pa yata kayo napapanganak nung unang itong Dugong Buhay, ano? So how were you able to get into character? In-explain ba talaga sa inyo step by step yung story, yung character, so you could really get into the roles that you're portraying? Una po, pinanood muna namin yung original na Dugong Buhay. And syempre, nagtanong-tanong din po kami sa mga mas nakakatanda kasi sila yung nakapanood kung gaano kalakas yung pelikula na yun. In-explain naman ng mga writers ng creative sa amin kung ano yung mga characters, ano yung mga kailangan namin gawin para ma-portray namin ng tama yung mga characters na binigay po sa amin.
Yes po. Nag-undergo rin po kami kasi ng workshops with Tito Noni po yung Camino. So really blessed to have. Siguro from there po, na pag-aralan din po namin yung characters namin as is kasi kasama namin siya. And meron naman pong obviously yung character description. So from that, siguro doon po kami nag-a-adjust hanggang sa pinagandaan po naman talaga namin throughout the months that wala pang taping. So doon po, nag-sink in po yung character. So eventually, nag-start yung taping. In character na po kami. Thank you. Thank you, Tina. Now we have a question from Manay Ethel Ramos. Doon gusto kong malaman, marinig yung si Ellen to explain to us kung paano dumating, pumasok sa isip niya to do a remake of this film sa Dugong Buhay. Na considering na matagal-tagal na rin tayong walang action na pelikula at saka mukhang very expensive ang dating. Nabasa ko po kasi yun sa comics, tapos napanood ko po. Favorite ko kasi yung ginawa ni Direk na movie. So, tapos po, yung feeling namin, hinihingan kami ng parang male na ng teleserye. So parang naisip namin na, bagay ito, may mapipiga ka na pang teleserye, soap na soap po yung kwento, parang gano'n. Alam, paano yun naisip na? Kasi yung original nito ay ang parang main characters, mag-ama. And you should remember na that was the first movie of Senator Bong Revilla. It did not only make him a big star, but the senator. Ngayon, gusto kong malaman kung bakit ginawa yung magkapatid ngayon sa halip na mag-ama rin. Ma'am Ellen, excuse me, pwede daw po kayo makita ng mga Ang press. sasagot po dito, may PUH, Business Unit Head, Miss Jeannie. Ma'am Jeannie. Hindi po, parang maraming, kasi since pag movie, it's a 2-hour thing, hindi na-explore pa yung maraming elements dun sa story na pwedeng i-develop. So aside from the father and son plot, napaka-rich din nung plot nung magkapatid. Kumbaga, after the revelation sa film na magkapatid pala si Rafael at saka si Victor, hindi na natin nalaman kung ano yung naging buhay nila. So practically, a large part nung mapapanood ay yung pagbuka na ng kwento coming from the premise na si Victor ay hindi niya alam na kapatid pala niya si Rafael. Kaya po pag nakita niyo yung soap, wala nang tinatago, klaro sa viewers na yun yung pinaka-premise ng story. Another question for you, Ellen. Ellen, pansin ko na yung bang compared to the other series, wala akong nakikitang masasabi nating maituturing na big star among the cast. Would be stars na malalaki siguro. Pero, so ano expectations mo sa kanila?